ano yan eh, tawag nito, pinaghandaan yan. Yan, hindi alatang ano, no, first timer, hindi alatang kabado. So, ayan guys, okay lang pa po, patay po ng number 27 if I'm loud and clear. Ayan, maliwanag ba tayo? Kitang-kita ba yung ano natin, yung kapugian? Ayan, patay po ng number 27. Ayan. So, grabe. Sobrang dami natin, no? Merong mga part-timer, napakaraming part-timer. Ama, so syempre, let's start. Ano ba yung topic natin right now? Alam mo ba kung ano yung topic natin right now? Okay. Yan, loud na loud tayo, no? Yan. So, share screen lang muna, no? And ayan guys, okay lang ba? Patay po na, ano? Patay po ng proper assessment. Ayan. Patay dyan ng proper assessment. Nakikita ko dito yung iba, hindi pa tayo nagsimula. Pero inaantok na, di ba? So, type mo dyan, proper assessment. Ayan. Kasi, bakit? Dito, mabilis lang po ito, no? Mabilis mo lang siyang sundan kasi bakit ito po yung araw-araw na ginagawa po natin, di ba? Dito sa negosyo natin. And syempre, ayan, proper assessment, i-type mo proper assessment. Di ba? Sino yung naka-attend last time doon sa topic ni Sir Miko? Tama? And syempre doon sa ano ni Sir Carlo. So ito is continuation to siya, no? Doon sa, di ba, yung topic nila is about content creation, di ba, kay Sir Carlo yung ads at saka yung ano. So dito ito naman yung ano yung mga naghahaw kung paano natin sila i-assist. Tama, into agent and papuntang upgrade. Ayan. So ano yung gagawin natin? Mas mag-upgrade na, di ba? Kaya ikaw kung first timer ka pa lang, hindi ka pa aware sa step by step na gagawin mo, kailangan kailangan naka-focus ka. Yan, okay lang ba? Mag-focus ka muna sa ngayon. Tawag nito, lalong-lalo na pag hindi mo pa alam kung paano yung proper, paano mo sagutin yung mga tanong ng client, di ba? Kasi meron ako mga babanggitin dito na tanong ng client tapos sasagutin din natin. Kasi kailangan nakafocus ka, kailangan ano ka talaga dito, nakaharap. Di ba? Huwag mo munang pansinin yung mga nakapaligid sa'yo. Huwag ka munang magpa-distract. Focus ka muna. And so ayun guys, okay lang ba nakangiti? Kasi bago ka magsimula, dapat naka-smile lahat. Merong mga nakasimangot eh. Di ba? Parang tawag nito, inulan ng problema. So, dapat naka-smile. Kasi kapag naka-smile ka, pag uulan yan ng blessing, salong-salo mo yan. Di ba? Pero pag nakasimangot ka, meron akong nakita dito, meron nakasimangot. So, kaya ano talaga yung blessing yan? Takot. Di ba? Kaya ayan, let's start no para mabilis tayo. Ayan, okay lang ba? Patay ulit ng proper assessment. So, guys, ito kami kaya kami kumita ng malaki sa negosyong ginagawa natin. Ito lang naman po yung step by step na ginagawa namin. Kaya po kumikita kami ng malaki dito po sa negosyo natin. Tama? So, sino ba yung gustong kumita ng malaki sa negosyo natin? Gamit yung sistema na meron tayo. Sino? Okay lang ba pa-type dyan? Okay lang ba pag meron akong kunting tanong, meron ding sagot? Para merong ano tayo dito, di ba? Ayan, so sino yung gustong kumita? Kung gusto mong kumita dito sa negosyo natin, guys, sundan mo lang to. Ito po yung step by step kung paano po natin i-assess yung client, di ba? Kung ikaw is nag-advertise, kung ikaw is nagmamanual, so dito talakayin natin lahat. And yung mga possible na mga questions na mga naging customer mo na hindi mo alam kung paano sagutin. Di ba? So at least ngayon, nakikita mo na ganito lang pala sagutin, ganito lang pala yung pag-assist, ganito lang pala kasimple. Di ba? So syempre, doon sa mga nag-a-advertise, syempre merong mga nag-a-ads dito. Sino yung mga nag-a-ads? Yung iba, hindi lahat nag-a-advertise, di ba? Yung iba nagsisending script. Yung iba doon sa Reels. Tama? Yung iba naman nag-a-adding. Tama? So, hindi same. Pero, same pa rin na pag masindan mo ng script, yung client mo, diba, ano yung una nating isisend para ma-open yung client para makapag-start sa atin, magsimula sa negosyong ginagawa natin. Siyempre, ito yung unang step natin,
Once na mayroong nag-inquire doon sa advertise mo, ito guys, para to sa mga doon sa mga hindi pa nila gama yung step by step ng pag-a-assess ng negosyo natin, ng sistema natin. Tama? Kung ikaw alam mo na to kung paano gagawin, so ano lang, makinig ka lang. Pero itong mga bago, mga first timer na wala pang alam, so kailangan nakafocus ka. Tama? So ayan, this is the step 1. Pag merong mga naghaw doon sa mga sinindan mo ng script, doon sa mga nag-i-inquire, doon sa advertise mo. So isend mo lang po yung link po ng video presentation ng enrollment natin. So lahat naman siguro merong link na ng video presentation ng enrollment natin. Tama? So, kung ikaw wala pang link ng video presentation ng enrollment natin, hingiin mo po doon sa coach mo. Coach, pahingi po ako ng link ng presentation ng enrollment natin. So, once na mayroon ng magsabi na lang paano doon sa script na sinend mo or doon sa advertise na ginawa mo or yung mga kakilala or kaibigan mo, yung mga kakisystem mo, first step mo na gagawin is isend mo yung link na video enrollment natin. And after, step 2, after 24 hours, tama? Bago mo po i-follow up yung client mo, kapag na-send na niya yung message mo, yung sinend mo na link, so magbilang ka lang ng 24 minutes. And so after 24 minutes, doon sa pag-start na na-send niya na, follow up mo siya. Kasi merong iba, kahit natapos na nilang napanood yung link, yung video doon sa presentation na yon, dahil sa sobrang busy, hindi ka na po niyan maa-update. Kaya kailangan mo po siyang i-follow up. Sino na yung nakatry dito na nag-send ka ng link doon sa client mo pero hindi nag-reply sa'yo? Tama? Kahit tapos na po yung napanood pero hindi ka po na-replyan, it because busy po yun sila. Kaya after 24 minutes, kailangan mo po siyang i-follow up. Ano yung klaseng pag-follow up? Siyempre, tanongin mo kung kumusta, natapos mo na bang napanood yung video presentation na sinend mo. Tama? Pag magsabi siya yes, so ano yung pag sumagot yung client mo nang hindi pa, so sabihin mo lang na sige, update mo po ako pag napanood na. Tama? Pag yung client mo naman, ang sagot is yes, napanood ko na. Diba? So ito yung tanong na dapat mong gagawin. Pag nagsabi siya na napanood nyo na, sabihin mo, kumusta, nagustuhan mo ba? Di ba? So, pag magsabi naman yung client mo, yes, nagustuhan ko, paano mag-enroll? Di ba? Paano mag-enroll? So, isend mo na agad yung enrollment form. Ayan. So, meron ding iba na ito yung ito yung tatanungin. Tawag nito, paano kikita? Di ba? Sino yung naka-experience? Sino yung naka-encounter? Tanong ng client, paano kumita sa negosyong ito? Paano kumita dito? Siyempre, ano yung isasagot mo? Di ba? So, siyempre, ang isasagot mo, para kumita ka doon sa pinang-enroll mo, kailangan lang po nating magbinta ng accident insurance. Kasi, ito din yung isa sa tanong ng client mo. Ano yung product na meron tayo? Diba? Ano yung product natin? Ano yung ibibinta natin? Siyempre, accident insurance. Tama? So, ganito. Once na makapag-deal tayo o makabinta ka ng accident insurance, so, yung magiging commission mo doon is 1,120. Di ba? So, para maliwanag doon sa client mo, maliwanag doon sa prospect mo, na para kumita tayo or para kumita sila, doon sa pinang-enroll nila is clear sa kanila na magbibenta sila ng insurance. So, wag nating i-hype, no? Wag nating i-hype yung client. Kailangan aware sila. Alam nila kung paano kumita, tama? Alam nila kung ano yung ibibenta natin or ano yung ibibenta nila. So, alam naman natin kung ano yung product, 'di ba? Accident insurance. And para kumita yung agent natin, para kumita yung agent is kailangan ng magbenta ng accident insurance, tapos yung commission nila is 1,120. So at least, yung client mo na mag-i-enroll is aware sila na yun yung kitaan. Tama? So wag mong sagutin na ganito oo, kumikita ka dito kahit wala kang gagawin. So mali yun. Kailangan sabihin mo lang na kailangan natin magbinta ng insurance. So, ito din yung sagot ng client, sir, paano ako makabinta ng insurance? Eh, sobrang busy ko po sa trabaho.
Di ba? Paano ako makabenta ng insurance? Sobrang busy ko sa trabaho. So ano yung kailangan na sagutin mo dyan? Ang kailangan mong isagot dyan, doon lang po sa free time natin gagawin. Doon lang po sa free time mo po gagawin. Hindi naman po 24 hours nagtatrabaho ka. Di ba? Kaya once na nag-enroll na yung client mo, once na nag-enroll na yung client mo, kung galing yan sa advertise, so isend mo yung link ng messenger mo. Ayan, tama? Isend mo yung link ng messenger mo pag nag-enroll na yan. And then, marami kasi mga nag-i-inquire, maraming mga nagtatanong kung paano gagawin yung business mo, pero hindi po sila magre-reply, kaya everyday dapat i-follow up mo. So ano yung kailangan na i-follow up mo? I-follow up mo yung mga result na kumikita dito sa negosyo natin. Nagets po, nasundan? So mabilis lang to ha. So nasundan ba? So ano yung mga i-follow up mo? Marami po tayong mga nagkaroon po ng resulta dito po sa community natin. Tama? Kaya pwede ka pong manghingi doon sa coach mo na ano ba yung mga kailangan mong isi-send doon sa client ko na mga result. Dapat yung result na isi-send mo din doon, dapat naka-mirror doon sa client na sisindan mo. For example, sa advertise mo, yung client mo is, tawag ito, yung client mo is OFW. Siyempre, yung isi-send mo na resulta is result din po ng mga OFW. So, kapag yung client mo nandito sa Pilipinas, construction worker man yan, ano man yung trabaho niyan, kailangan, ganun din po yung naka-mirror, yung result na ifa-follow up mo doon sa client mo. Kasi guys, marami po yung mag-i-enroll doon po sa pag-follow up. Di ba? For example, ma-inquire ka po ng, marami kang inquire ngayong araw. So, konti lang po doon yung mag-on the spot na mag-i-enroll sa'yo. Kaya napaka-importante po na kailangan mong i-follow up yung mga nag-i-inquire sa'yo, yung mga nasisindan mo po ng link ng video presentation natin for enrollment. Di ba? Kasi bakit? Yung sabi ko kanina, sila is kahit tapos na nilang mapanood yung video, napaka-busy nila, makakalimutan ka po nila na i-message. Kaya napaka-importante po ng i-follow up mo yung client na yon, yung nasindan mo ng link ng presentation ng enrollment natin. Ama, and syempre, pag once na nag-enroll na yon, send mo na yung ano, di ba, sinend mo na, nasa advertise ka. Di ba? Nag-enroll yung client mo. Siyempre, pag nasa advertise ka, ipasok mo po doon sa messenger mo. So, para makapasok doon sa messenger mo, ano yung gagawin? Isend mo yung po yung link ng messenger mo. So, once na nakapag-enroll na yung client mo, ano yung unang step pagkatapos mag-enroll? Di ba? Ito yung step by step natin ha. Step 1, send mo po yung first session natin. So, I know meron ka ng first session kasi nag-upgrade ka na, napanood mo na yung first session natin, di ba? So, yun po yung gagawin. And then, bago mo po i-send yung second session, kailangan mapanood niya po muna, matapos niyang mapanood yung first session natin. So, ano ba yung laman ng first session natin? So, andito si Sir Dindo po mismo yung nagsasalita dito. Once na mapanood po to ng client mo, yung kung ano yung topic ni Sir Dindo dito, is talagang mabuhayan ng loob yung client na makapanood ng first session natin. And syempre guys, once na tapos na pong mapanood ng nag-enroll sa'yo, bakit may commitment yung client mo na tapusin panoorin yung yung session natin kasi guys, nagbayad na po yan sila. Kaya tatapusin po talaga nila yung video, yung first session natin. And syempre mag-a-update yan na tapos nang mapanood yung first sessions, huwag mo agad mong isend yung second session. Kailangan, bago mo po isend yung second session, kailangan meron ka munang tanong. Ano yung mga kailangan mong tanong? Kumusta po yung first session? Diba? Natamaan ba doon sa sinabi ni Sir Lindo or na ano ba doon sa sinabi ni Sir Lindo? Diba? Siyempre, doon mo malalaman sa sagot ng client mo kung pinanood niya po talaga yung first session natin. So once na alam na, okay na, napatunayan mo na, napanood niya talaga yung first session natin kasi nga akma yung sagot niya doon sa laman ng first session natin. So i-mix mo na yung pangalawang session natin, yung step 2. Ito yung pangalawang session natin. Andito, ang laman naman ng second session natin is sharing, di ba? Sharing ng mga galing sa wala hanggang sa kumita. Andito si
Madam Ajima, isang OFW na kumita ng milyon, di ba? So, kung sino yung makapanood ng video na to, syempre ma-inspired talaga. Tama? So, tingnan mo ha, balikan natin from nag-enroll, nag-assist, in-assist mo lang, sinindan mo ng link ng presentation natin, di ba? So, natapos yung panood, nag-enroll. So, ito yung next, meron kasing iba na ang ginagawa lang, pina-enroll lang yung tao, hindi na in-assist sa session natin. Mayroon ding iba na pina-enroll lang, hinayaan na. Guys, once na mag-enroll na yung client po, huwag mo pong hayaan. Kailangan step by step i-assist mo po siya. So, mapapart-timer ka man, guys. Kahit part-timer ka, ma-assist mo po yung client mo the moment na may nag-enroll po sa'yo. Di ba? So, guys, ito itong topic natin, ito po yung araw-araw na ginagawa po namin dito sa negosyo natin. So, after second session, huwag mo munang isend yung pangatlong session natin. Bago mo po isend yung pangatlong session, siyempre, magtanong ka muna. Diba? Tanungin mo muna, kumusta? Na-inspired ba doon sa mga nag-share? Diba? Kasi sharing to dito inspiration to dito sa second session. Kaya dapat, ikaw din mismo na nag-send po ng session natin, pinanood mo din po yung video. And syempre, yung enrollment po natin, enrollment video po natin, kailangan pinanood mo din yun para aware ka at alam ka kung alam mo kung ano yung laman ng video doon sa enrollment natin. Baka send ka lang ng send, hindi mo pinanood yung video, hindi mo alam kung ano yung laman doon, may tanong yung client mo, hindi mo siya masagot-sagot kasi bakit? Yung tanong ng client nakabase na din po doon sa video na sinend mo, doon sa video presentation po ng enrollment natin. Tama? Unang-una, di ba? Andun doon yung 999. Andun din doon yung 3,350. So once na magtanong yung client mo, ano lang yung access ko doon sa 999? Ano yung pinagkaiba ng 999 kaysa doon sa 3,350? 'Di ba? So ganito baka masabi mo doon sa client mo na yung 999 with insurance na 'yon. Mali 'yon, tama? Ang sasabihin mo yung 999 po is access ka lang dito bilang isang agent, pwede kang magbenta ng insurance natin pero hindi ka insured. Pero pag yung i-enroll mo is 3,350, insured ka sa accident insurance natin ng 500,000 yung coverage mo at agent ka din, pwede ka din makapagbenta ng insurance natin. Tama? Kasi marami pong mga client natin na mas pinipili po nila na insured sila, mas pinipili po nila yung 3,350, mas pinipili nilang insured sila at pwede silang makapagbenta ng insurance. Kaya dapat maliwanag dapat ipaliwanag mo po ng maayos doon sa client mo yung pinagkaiba ng 999 at ng 3,350. Tama? So, once na doon so after second session, yun na yun. Kailangan mayroon ka munang tanongin mo muna kung na-inspired ba. So once na, siyempre, walang ibang sagot yan walang ibang sagot yan. Ang sasagutin yan, nakaka-inspired naman. Ako din sana. Ako na yung next nito, di ba? Wala nang ibang sagot yan, kundi yun na. And then, bago mo po isend yung second session, dapat meron ka munang script. Ano yung magandang script sa akin bago ko po sinisend. Yung final session, ang ginagawa ko, ina-aware ko muna sila. Alam mo ba na dito sa final session, ito po yung dahilan kung bakit po sila kumikita ng ganyan. Ito po yung dahilan kung bakit nangyari sa kanila ang nangyari sa kanila ngayon. So, syempre, ma-curious yun. Oh, talaga? So, ano na po yun, sir? So, tsaka mo na po isend yung final session. Ayan. So, huwag mo pong i-diretso isend lahat na. Bago mo isend yung final session, kailangan meron ka munang sasabihin doon sa kanila na ma-curious sila. Na-gets na sunda? Yeah. So, ulitin ko lang, ano yung sasabihin mo doon? Dito sa final session, ito yung dahilan kung bakit po sila kumita dito sa negosyo namin. Ito po yung dahilan kung bakit maraming kumikita sa negosyong ginagawa po namin. And dapat ikaw din mismo pinapanood mo yung final session natin. Dapat alam mo din kung ano yung laman ng video ng final session natin. Tama? So ngayon, once na pinanood na yung final session natin, yung iba kasi, hindi po agad yan sila makapag-update sa'yo
na tapos na nilang mapanood yung video. Kaya kailangan i-follow up mo pa rin. Kailangan follow up mo pa rin na kumusta, napanood mo na ba yung final session natin? Ayan. So, syempre, yung iba, series tapos na yung iba hindi pa kasi nga busy. So, once na yung client mo, tapos na nilang mapanood yung video presentation natin na sa final session, syempre, ano yung next? Tanungin mo na. Kumusta po yung video, kumusta po yung final session natin? Next, pag ano yung sagot nila doon sa tanong na yun, ano yung next na tanong mo? Kumusta naman po yung about sa upgrade natin? Nagustuhan mo pa yung upgrade natin? So magkano yung upgrade natin? Sige nga, sino yung nakapanood na sa final session? I-type mo dyan kung magkano yung upgrade natin ngayon. I-type kung magkano. Yan. Pag walang nag-type, ibig sabihin, hindi nyo pa napanood yung final session natin. Oh. Yan. Dapat alam mo yung final session natin, dapat napanood mo na. Dapat ikaw din mismo, pinanood mo yung final session natin para kung ano yung tanong ng client mo, masagot mo din agad. Di ba? Kasi andun na di ba lahat, pinaliwanag na eh. Di ba? Andun na lahat, pinakita na. So, syempre, ayan, so ang laki ah. Ayan. So, syempre, 12,500. Affordable o sobrang affordable? Di ba? Affordable po siya ng lahat. Even though kahit nandito sa Pilipinas, afford na afford yung 12,500. Tama? So, ngayon, ano yung gagawin mo? Once nasabi ng client mo, gusto ko sana, kaso wala pang pira. Di ba yun yung mga na-encounter nyo? Maganda sana, gusto ko, pero wala pa akong pera ngayon. Gusto ko, pero wala pa akong sahod. Gusto ko, kaso wala pa. Gusto ko, kaso ayaw ng asawa ko. Di ba? Gusto ko, kaso kailangan ko pang ipaalam. Di ba? So ngayon, ang gagawin mo, syempre, after na matapos na mapanood yung video, i-video call mo na. Ayan, tawagan mo na. I-call mo na yung client mo. So sa mga first timer or sa mga part-timer, guys, sa mga first timer at sa mga part-timer, i-apply nyo po yung ABC roles. Ayan. Sino ba yung may alam sa ABC roles? Ano ba yung ABC roles, Sir Armen? Di ba? Kasi pag hindi mo po yan ipa-ABC roles doon po sa coach mo, doon po sa taong nagdala sa'yo, hindi po yan hindi po yan natin ma-close deal. So, okay lang doon sa mga full-timer na matagal na. Marunong na yan sila kumausap, di ba? Magaling na yan sila mag-close deal. So, ang gagawin mo, pag part-timer ka or baguhan ka pa lang, kung sino yung taong nagdala sa'yo, kung sino yung taong nag-guide sa'yo, ipa-ABC roles mo po doon sa kanya. Yan kasi di ba, katulad yan, for example, OFW ka. Tama? Tapos merong nag-enroll sa'yo. Nagustuhan ngayon yung final session, tapos pero gusto kanyang makausap. Merong siyang gustong clarification. Di ba? So anong gagawin mo? Eh napaka-busy mo sa trabaho mo, may oras nasa trabaho ka pa. So ang gagawin mo, patulong ka doon kay coach, patulong ka doon sa taong nagdala sa'yo. Tama? Kasi nga, busy ka eh. So, ipa-busy roles mo kay coach, si coach na bahala doon. Dapat, ang gagawin mo, kapag nagpa-busy role ka kay coach, kailangan makinig ka kung ano yung sinasabi ni coach. Kasi bakit? Para ikaw din mismo matutunan mo kung paano sagutin yung mga tanong ng client. Tama? O part-timer. Okay lang ba sa mga part-timer? Yung mga napapa-enroll nyo, yung mga natapos ng mapanood, yung final session, ipakausap mo doon sa coach mo. Tapos, habang kinakausap ng coach mo, dapat nakatitig ka. Dapat nakikinig ka kung ano yung mga sinasabi ng nag-i-ABC roles. So, Sir Arvin, ano yung ABC roles na? Hindi ko alam yan eh. Diba? So, guys, yung ABC roles, ito yung ipapakausap mo doon sa taong nagdala sa'yo. Yung ABC is advisor, bridge, at client. Tama? So, kailangan mapakausap mo yung client mo doon sa taong nagdala sa'yo. Ikaw yung tulay, ikaw yung bridge. Ipakausap mo si client doon kay advisor. Sino sa advisor? Ito yung si coach or yung mentor mo. Sino si client? Siyempre si client. So, ikaw yung tulay, ikaw yung bridge. Dapat maipakausap mo siya doon sa coach mo. Hanggang sa coach na yung kakausap, dapat dapat na makikinig ka kung ano yung mga
sinasabi ng coach mo para ikaw din mismo matutunan mo kung paano kausapin o paano i-close deal na talagang mag-upgrade sila. Di ba? So, di ba 12,500 yung upgrade natin? So, si coach na yung bahala. So, doon na mga sa mga full-timer, so alam nyo na yan kung paano, di ba? Kaya kayo na bahala. So, doon sa mga part-timer, guys, ganon po yung gagawin nyo. Ipa-busy roles nyo po doon sa coach nyo. Huwag ka pong papayag na hindi nyo pong makausap yung taong nag-enroll. Kasi bakit? Mawawala po yung excitement nila. Kailangan, pag matapos na nilang mapanood yung final session natin, kailangan makausap agad yan. Huwag mo nang paabutin ng isang araw. Kasi bakit? Mag-i-expired na po yung excitement nila doon sa napanood nila. Nagets? Yan. So, ngayon, once na napakausap, ganun lang. Ganun lang, paulit-ulit. And then, ano na yung next? Once na nag-upgrade yung client mo, anong gagawin mo once na nag-upgrade na si client? Ano na yung gagawin? Siyempre, wala na, joke na. Diba? So, next mong gagawin, pag nag-upgrade na si client, makaisipin mo, tapos na. Diba? Meron kasing iba na pina-upgrade lang yung customer nila, after that, wala na silang ginawa. Tama? After that, hindi na in-assist. So, di ba, tingnan mo ha, nung nag-enroll si client, di ba meron pang next step. Yun yung pag-a-assist mo doon sa session by session natin. Sa first, second, and final session. And sir, paano pag mag-upgrade na? Ano yung ituturo ko doon kay client, di ba? So, ang gagawin mo, after na mag-enroll mag-upgrade ni client, meron pang next step, meron po tayong lesson. Ayan. Okay lang ba? I-type mo, lesson. I-type mo dyan, lesson. Ayan. So, kasi yung iba kasi, pagkatapos na mag-upgrade ng client, wala nang ginawa. Tama? Hindi na in-assist. Ito guys, para mas maintindihan nyo, once na namuna na po yung client nyo, nag-upgrade na po yung client nyo, nag-upgrade na po yung agent nyo, doon pa lang po magsisimula yung totoong trabaho mo. Doon sa taong pina-upgrade mo. Di ba? Kaya yung iba, hinahayaan na. After maglabas ng pira, hinahayaan na. So wag mo kung gagawin yung ganon. Doon pa lang magsisimula yung trabaho mo once na nag-upgrade na yung agent mo. Tama? So next, ano yung gagawin? Siyempre, i-assist mo sa lesson. Lahat naman siguro na nandito sa loob, napanood yung lesson by lesson natin. Tama? Yung lesson 1. Ano ba sa lesson 1? So ito yung isisend mo doon sa nag-upgrade sa'yo. At least, meron pa rin siyang ginagawa. Di ba? At ano yung purpose? Bakit meron tayong lesson? Para mas maintindihan niya yung negosyo na pinasok niya. Baka yung iba, tinamad na mag-send ng lesson. Hinahayaan na. Di ba? So, wag mong gagawin. Kailangan i-assist mo pa rin. Walang katapusang pag-a-assess. Ayan sabi ko kanina na once na mag-upgrade yung client mo, doon pa lang po magsisimula yung totoong trabaho. Kasi pina-upgrade natin, kailangan talaga natin tulungan. Kailangan kumita sila. Tama? Kaya huwag po nating hayaan. So once na nag-upgrade, ito yung first lesson, lesson 1. So ano yung lesson 1 natin? Na blueprint ng system natin. Blueprint ng sistema na ginagawa natin kung bakit maraming kumikita sa community natin, dito sa negosyo natin. Tama? Kaya dapat ikaw is pinanood mo din, dapat alam mo din yung system blueprint natin, dapat napanood mo rin siya. Hindi yung isisend mo lang pero ikaw mismo hindi mo pa pala napanood. Kaya dapat panoorin mo din. Di ba? Kasi ang hirap naman na hindi mo pa napanood, what if may tanong ulit yung nag-upgrade sa'yo, hindi mo masagot-sagot. Kasi nga, ikaw din mismo, hindi mo pinanood yung video sa lesson 1. Kaya dapat panoorin mo po yung lesson 1 din natin. Kung ikaw ngayon hindi mo pa napanood, panoorin mo na po. Di ba? And syempre, bago mo po i-proceed sa next lesson, tanungin mo muna kung kumusta yung blueprint. Meron ka bang mga katanungan?
para masagot natin at para mas maging klaro sa'yo yung system natin. Pag magsabi, wala na, okay na, naiintindihan ko na, maliwanag sa akin, so, tsaka mo pa po isend yung next lesson. So, lesson 2 natin, ayan, NDO, New Distributors Orientation. So, ibig sabihin, para talaga doon sa mga bagong nag-upgrade, di ba? Sa mga bagong sumali. Kaya dapat ikaw din mismo, alam mo din kung ano yung topic dito ni Sir Arnel Limpin. Si Arnel Limpin is Vice President po ng ating company. Ayan, dapat alam mo din. Dito po sa MDO na to, marami ka pong ma-realize, marami ka pong matutunan. Tama? Ma-open po yung mind mo dito. At tapos marami ka pong na-topic din dito yung mga tawag nito, yung mga tawag nito sa Tagalog eh. Yung mga mai-encounter mo, di ba? Kaya guys, kailangan tapusin talaga ng nag-upgrade sa'yo. Nagets? Kaya once natapos na din po nila yung lesson 2 natin, so wag mo po agad-agad na naman isend po yung pangatlong lesson. So, syempre tanungin mo na kumusta yung lesson 2 natin. Marami ka bang natutunan? Di ba? Napansin mo yung bawat step doon pa lang sa final session, doon pa lang sa first session, second session, final session, lesson 1 at lesson 2, di ba? Bago natin sinisend or bago ko sinisend yung next lesson or next session, meron munang mga tanong. Diba? Napansin mo may mga tanong bago isisend yung next na papanoorin nila. Kaya yun lagi mong huwag mong kalimutan. Dapat bago mo isend yung next na papanoorin nila, meron ka munang itanong doon sa kanila, doon sa pinanood nila. Doon sa session or either doon sa lesson. So once na nasagot na nila yung tanong mo after lesson 3, ayan, dito naman i-mix mo naman yung lesson 3, ito naman yung PCOS. So yung speaker naman po dyan is si Attorney Drew. Di ba? Isang attorney. So once na mapakinggan to nila, si attorney, so wala na. Talagang nagiging ano na sila kasi bakit attorney mismo ginagawa yung business natin. Attorney mismo yung sumasagot ng mga issues and concern ng yung mga objections ng mga magiging client, di ba? So andito na lahat pinakita na ni attorney. Andyan yung mga situation at andun din po yung kailangan mong isagot. Kaya dapat ikaw din mismo napanood mo siya. Bakit? Para kung meron mga objections yung client mo, alam mo kung paano din sagutin doon sa client mo yung mga objections or mga issues na mga naisip na mga tanong ng client mo. So andito po lahat, wala ka pong ibang hanapin, andito po lahat, inano po yan ni Attorney Drew. Ayan, meron pang Republic Act dyan na binanggit si Attorney Drew. Kaya kailangan ikaw din mismo, mapanood mo siya. And then, pagtapos na mapanood ng nag-upgrade sa'yo, ito once na natapos ng mapanood ng nag-upgrade sa'yo, huwag mo agad i-next doon sa next lesson. Siyempre, tanungin mo muna, kumusta yung lesson 3, di ba? May tanong muna. Ano yung mga natutunan mo doon sa mga kung paano sagutin yung client, kung paano yung mga objection, paano sagutin. So at least, pag meron siyang masabi doon, ibig sabihin, pinanood talaga, so i-proceed mo na yung lesson 4. Ayan. So dito sa lesson 4, ito yung self-pro mastery natin. Tama? Ito yung sa insurance, sa accident insurance natin. Dito po pinaliwanag yung bawat coverage po ng insurance. Ayan, dito po pinaliwanag yung self-pro natin, yung product po natin, yung product natin di ba is non-tangible, ito yung self-pro mastery, self-pro. So accident insurance po, ito po, dito po pinapiliwanag lahat. Kaya dapat ikaw din mismo, alam mo yung insurance natin. Dapat alam mo kung paano din ipaliwanag yung mga coverage ng insurance natin. Kasi, hindi po sa lahat ng oras, may load ka. What if may client ka? O mamamaya na, panoorin mo ta, di ba? Kaya dapat alam mo kung paano ipaliwanag doon sa client mo yung product na meron tayo. So, syempre, I think mga isang oras na higit ata yung topic na to.
yung training na to. Kaya kailangan tapusin lang talaga. Kung ikaw mismo ngayon, hindi mo pa alam yung insurance natin, kung paano ipaliwanag yung mga coverage natin, ngayon palang aralin mo na. Yan. Sa mga baguhan, sa mga part-timer. Ngayon pa lang, kung hindi mo pa alam yung coverage ng insurance natin, ngayon pa lang po, aralin mo na yung insurance natin. Para once na may tanong si client, alam mo kung paano sumagot. Alam mo kung ano yung isasagot. Alam mo kung ano yung sasabihin mo doon sa kanya. Siyempre, once na tapos na mapanood, siyempre meron ka na itatanong, kumusta? Marami ka bang natutunan, no? Aralin mo yung product natin. Aralin mo yung, tawag nito, aralin mo yung coverage ng insurance. At least, alam ni client, doon pa lang nung nag-upgrade siya ng 12,500, alam niya na meron talagang gagawin. Di ba? Kasi, merong iba, anong sinasabi? Para lang mag-upgrade yung client, ano yung sinasabi? Okay lang, kahit wala kang gagawin, kumikita ka. Di ba? So, wag ganon, tama? Dapat, alam ni client, alam nang nag-upgrade sa'yo, na meron ka nang gagawin. So, unang gagawin, ano yung unang gagawin? Itong training, di ba? Yung mga lesson, training, kailangan mag-training, merong gagawin, tama? So, next, lesson 5, pagkatapos na, proceed mo yung lesson 5, andito, topic naman dito is FB profiling and prospecting and follow-up. Ayan. So, ibig sabihin, dito sa lesson 5, pwede na itong sundan ng client, nang nag-upgrade sa'yo. Tama? Di ba, meron din naman tayong Zoom event na ganito sa FB profiling, prospecting, and follow-up. Di ba, meron? So, pwede mong ulit-ulitin dito sa lesson 5 natin. Panuorin mo lang. Yan. Kaya dapat ikaw ganun din, panuorin mo. Pwede mong gayahin, sundin mo, introduce yourself, di ba? Yung purpose andyan eh. Tama? Kaya, guys, kailangan masunod po siya. Kailangan gagawin po siya. Kaya pag tingin mo doon sa FB profile nang nag-upload sa'yo, hindi pa nagawa, sabihin mo, hindi mo pa ginawa yung lesson 5 natin. Di ba? Kailangan mong gawin. Kailangan sundin na natin to baguhin na natin yung Facebook natin, yung profiling natin, pagandahan natin. Di ba? Kailangan ikaw din mismo, maganda din yung profile mo. Dapat okay din yung Facebook account mo. Dapat pinanood mo to para alam mo kung paano pagandahin yung Facebook mo. Di ba? Nagets? And then, lesson 6, ano yung lesson 6? Andito naman, organic and marketer. Andito yung pinapakita yung marketer or yung tawag nito yung pagsisinding script, di ba? Andito na pinaliwanag. So, yung iba gusto ng marketer, yung iba gusto ng organic. So, depende na kung ano yung gusto ng client. And then, dito sa last natin, ayan, full blast natin, di ba? Maganda. Ayan. Sa lesson assist natin, dito sa lesson 7, ito na. So, yung iba, ano yung full blast natin, nagustuhan yung VIP natin, di ba yung iba hindi kaya, so wala namang problema. And then guys, once na natapos mo na yung lesson 7, sir, ano yung next? Tapos na yung lesson 7, ano na yung papagawa namin? Ano na yung susundin namin? Ano yung tatabawin namin? So balik ka na naman doon sa balik ka na naman doon sa pagpapa-enroll. Di ba? Routine lang, paikot-ikot. And ang kagandahan kasi, ito unahan ko na kayo. Ang kagandahan kasi, once na matapos na nila yung lesson 7, doon sa mother community natin, doon sa M1, tama? Doon sa M1, pag matapos na yung lesson 7, doon sa M1, meron pa ding next na module. Ibig sabihin, hindi tayo nauubusan sa pag-a-assist doon sa mga taong sumali sa atin. Pagkatapos ng lesson 7, meron tayong M1 doon sa mother team na mother community natin, tama? Doon mas gagaling yung nag-upgrade sa'yo doon. Ipapasok mo lang, i-enroll mo lang doon, so hindi ko na uunahan yung mga quotes mo. Kaya anuhin mo na lang. And then pag matapos na, ulit-ulit na lang, tama? Ulitin mo lang. Ulit-ulit everyday. Ikot-ikutin mo lang. Magpa-enroll ka, i-assist mo session by session, magpa-ibisorol ka, mag-upgrade ng 12.5, assist pag nag-upgrade, listen, matapos yung listen, ipasok sa in-1 doon sa module. Yan.
So once na nandun na sa module ng email natin, mamomonitor po natin yan lahat. Kaya yung mga taong sumali sa atin, talagang kikita sila. Yung mga taong sumali sa atin, talagang marami silang matutunan sa negosyong ginagawa natin. So yun lang. And then, yan, katulad yan, part-time busy ako. Nasundan ba guys? Mabilis ba? So di ba, madali lang naman yung system natin. Madali lang naman yung step by step natin. Tama? So ngayon sir, paano busy ako eh? Di ba? Kahit busy ka, kailangan meron muna tayong daily routine. So na-gets na ba yung step by step ng pag-assess? Nasundan ba? Mabilis ba tayo? Yan, nasundan mo ba yung step by step assessment natin na kailangan bawat section na isisend mo, bawat link na isisend mo, bago mo isend yun, kailangan meron ka munang mga kunting tanong. Gets? Sir, paano ko magawa yan? Busy, ito, bigyan kita ng daily routine. Sa negosyo natin, kapag gusto mo talagang kumita sa negosyo natin, gusto mong kumita, kailangan meron kang araw-araw na ginagawa. Daily routine. So sa mga part-timer, ito guys, sa mga part-timer, harap ka dito, part-timer, para sa iyo to. Kasi nga, wala kang masyadong oras. Part-time mo nga lang siyang ginagawa. Kaya sir, paano ko gagawin? Napaka-busy. Kailangan mo lang ng daily routine. Kailangan mo lang i-manage yung oras mo. Take time management. Ano ba? Morning. Di ba sa umaga? At least 30 minutes or isang oras. Ano yung gagawin ko dyan sa 30 minutes, sir? Or sa isang oras, sir? You know, ano ka lang yan, basahin mo, mag-story ng ginagawa mo, plus proof and testimonial. Mag-MyD ka lang. Tapos ilagay mo doon yung mga proof, tapos testimonial na kumikita sa negosyo natin. Siyempre, doon sa MyD mo, makikita, yung mga makakakita ng MyD mo, maku-curious yun sila. Magtatanong yun yung paano, kung paano. Ibig sabihin, may client ka na agad. O lalong-lalo na pag yung client mo, OFW ka. For example, OFW ka, marami kang kakilala, kaibigan ng mga OFW, tapos hindi pa nila alam to. Nakita nila nga yung MyD mo. Siyempre, makurious yun. Ano pala yan? Pag mag-how na, isend mo na yung link ng video presentation natin. Mga part-timer na. Pwede din itong gayahan yung mga full-timer. Sa mga part-timer, pwede mo yung gawin. Mag-MyD ka ng mga testimonial, ng mga patunay na mga kumikita dito sa negosyo. Para kung sino mo yung makakita, makurious, mag-how, magtanong yan sa'yo. Ibig sabihin, may client ka na. Client na mismo yung lumalapit sa iyo. So, once na lumapit sa client, so doon ka, proceed ka na sa step 1. I-send mo na yung link ng video presentation natin sa enrollment. Tapos yun, pasunod-sunod na yun. Tama? Mag-reply sa lahat ng nag-react at nag-message doon sa post mo or doon sa pag-MyD mo. Diba? Doon sa MyD, makikita yung nag-react tapos yung mga nag-review ng MyD mo. Pwede mo po silang i-message. Kumusta na? Nag-view ka pala dun sa ganito ko. Curious ka ba kung paano? Siyempre, mag-how yan. How about? Diba? Paano? I-send mo na yung link ng video presentation ng enrollment natin. And mag-add ng bagong FB friends. At least 20 to 50 per day. Mag-add friends ka lang. Mag-add friend ka ng 50 to 20 every day. Bagong friend mo sa Facebook. Tama? Yan tatlo na yan, sa 30 minutes, kaya mo yan gawin. For example, trabaho mo is 6 a.m. O kung gising ka na pala ng alas 4 or alas 5, so kaya mo yung isang oras. Tama? Kung yung start ng trabaho mo alas 9 or alas 10 ng umaga, mas mahaba-habang oras yung pwede mong mailagay sa negosyo natin. Di ba? So, lunch break, ibig sabihin, pag lunch break, ibig sabihin, free time yan, di ba? Pag lunch break, free time. So, ang gagawin mo, habang naka-lunch break ka, habang libre yung oras mo, atupagin mo agad yung business. Ano yung unang gagawin mo? Pwede mong ilagay, mag-follow up ka doon sa mga nag-inquire. Or i-follow up mo yung mga nasindan mo ng script. I-follow up mo yung mga prospects mo. Tama? Or makinig ka ng mga training. Yung mga training naman natin, meron naman siyang recorded naman yung mga training natin. Anytime, pwede mong mabalik-balikan. Anytime, yung mga training natin. Nagets? Ayan, paggabi naman, pagkatapos ng trabaho,
Kahit magbigay ka lang ng 2 to 3 hours sa gabi, di ba? Pagkatapos ng trabaho, kahit bigyan mo ng 1 oras, 2 oras, or 3 oras, or 3 hours mo talagang isagad. O ano yung gagawin mo? Mag-invite ka sa presentation natin doon sa Zoom. Di ba meron tayong sisil, yung mga nag-share ng story nila, yung mga buhay na patunay na yung negosyong ginagawa natin is nagkakaroon talaga sila ng resulta. O dapat meron kang invite doon. Dapat meron kang papasukin doon. Dapat papasukin mo yung mga nag-enroll sa'yo. Dapat yung mga kilala mo o kaibigan o yung mga naging prospect mo, papasukin mo doon sa Zoom na yun. Kasi bakit? Doon nila makikita na talagang legit yung negosyong ginagawa mo. Tama? O mag-prospect ka, at least pinakababa, 20 ka tao. Pinakababa yan. Tama? O bago matulog, mag-follow up ka muna doon sa mga sindan mo. Ito yung dapat yung meron ka na daily target mo. Dapat meron kang minimum 20 prospect every day. Tama? Minimum 10 follow-ups yung mga nasindan mo ng script. Sa mga part-timer to ha. 5 presentation or invites. Tama? 5 presentation mo, 5 or 1 to 2 clients every day na mag-upgrade sa'yo or mag-enroll sa'yo per day. Tama? 1 to 2 clients na mag-enroll sa'yo per day. Di ba? So at least every day, for example, meron kang 2 o 1 every day na nag-i-enroll sa'yo, ibig sabihin hindi ka nasisiro. Araw-araw, meron kang ipapakausap doon sa coach mo. Kung ikaw mismo, hindi mo pa kayang i-close deal yun, don't worry, andyan si coach mo, ipa-ABC role mo lang sa kanya. Habang hindi mo pa alam kung paano i-close deal. Habang hindi mo pa alam kung ano yung mga sasabihin. Kaya dapat, once na i-ABC role si coach mo, kailangan makinig ka para ikaw mismo next time, alam mo na kung ano yung sasabihin. Or alam mo na kung ano yung dapat gagawin. Tama? So, nasundan ba sa mga part-timer? Kasi bakit sobrang daming mga part-timer natin? We have 146 participants right now, di ba? Karamihan dito mga part-timer, kaya dapat pwede mo itong sundin itong daily routine na to. Sundin mo lang yung routine na to, itong ano natin, sundin mo lang. Guys, sabihin mo, pag once na gagawin mo, yung daily routine na to, once na susundin mo to, ito ating pakinggan mo once na susundin mo to, guys, everyday po, hindi ka po masisiro ng enrollment at hindi ka po masisiro ng upgrade. Kasi bakit? Everyday, meron kang routine na ma-manage mo yung oras mo. Kahit napaka-busy mo doon sa trabaho mo, at least, meron kang daily routine na ma-manage mo yung oras mo, nagagamit mo yung oras mo, nahati-hati mo yung oras mo sa trabaho at sa negosyo natin. Kaya nga, di ba, sinabing part-time. Okay lang kung ilang oras mo lang gagawin yung business. Kasi nga, part-time mo lang naman siyang gagawin. Kaya dapat sa loob ng isang araw, meron kang oras na tatabahuin mo yung negosyo kasi nga part-time mo lang naman siyang ginagawa. Nagets, nasundan? So, kung ikaw mismo right now, na wala kang ginagawa, wala kang daily routine, so don't expect na kumita ka sa negosyo natin. Para kumita ka, ito yung mga part-time ito para mas maliwanag po sa iyo sa mga part-timer natin. Yung mga part-timer po natin na kumikita, meron po yan silang daily routine. Meron po yan silang management sa oras nila. Ginagamit po nila yung oras nila, hinati-hati po nila at naglalaan po talaga sila ng oras na trabahuin yung negosyo natin kahit napaka-busy nila. Kaya kumikita sila. Tama? Meron silang daily routine. Ito po yung mga routine na ginagawa nila. Hindi po sila nasisiro everyday. Part-time na lang ngayon. O doon naman tayo sa mga full-timer. Yan. Alam ko, meron mga full-timer dito na walang daily routine. Na hataw lang ng hataw. Tama? Walang daily routine. Ang importante, paggising, trabaho agad. Tama? Walang daily routine. Dapat, pagising mo, dapat everyday mag-goal-set ka. Meron kang 1 month goal setting at meron ka dapat everyday na goal. Tama? Meron kang everyday na goal. Kailangan meron kang goal everyday. Ano ba yung goal mo everyday? O ikaw na maglagay. Ilan ba yung client na gusto mo? Ilan ba yung enroll mo everyday na
Kuta mo sa sarili mo. Ilan ba yung close deal mo sa araw na to? Ama, kailangan meron kang goal. Kailangan kutahan mo yung sarili mo sa mga full-timer. Guys, full-time mo itong ginagawa. Kailangan kutahan mo yung sarili mo. Well, tama? Kailangan ikaw na mismo yung magbigay ng kuta sa sarili mo. Bigyan mo ng kuta. Ilan ba yung kuta na dapat na may enroll ka? Ilang enroll pa yung gusto mo? Dapat kutahan mo yan. Pag hindi mo na yung kuta na yan, huwag kang tumigil. Kailangan mahit mo yung kuta mo na binigay mo. O ilan ba yung ma-close deal mo ngayong araw? Tama, dapat everyday. Ganun yung ugali na meron ka as a full-timer na ginagawa yung business natin. Makinig ng mga motivation, trainings, tama? And syempre, i-check ang daily targets. Yung target ba, ano ba yung target mo? Ano yung kuta mo? Yun yung kuta mo na eh. Kung ano yung goal mo everyday. Di ba? Dapat paulit-ulit, daily routine mo, paulit-ulit. Di ba, pag-gising mo, anong unang mong gagawin? Siyempre, maligo na. Pagkatapos maligo, magkape. O, ano ba yung susunod na once na magkape? Diba? O, hataw na, sudo na. Mag-sit ka na. Kung ano yung mga gagawin mo sunod-sunod. Diba? Ano mo na, isulat mo na. Mag-follow up ka ba ng mga old inquiries? Follow up ka ba ng promo? Ayan lahat. Yung dapat na meron ka ng isulat mo yung mga gagawin mo. Sa araw na yan, kailangan isulat mo yung gagawin mo para yun yung susundan na gagawin mo. Once na itong unang sulat na to, for example, follow up March 6 inquiries. O once na matapos mo nang ma-follow up yung May 6 na nag-inquire, so ibig sabihin, natapos mo na, i-check mo na doon sa sinulat mo, na daily routine mo, na yun yung mga susundan mo. Tama? Na-get? Susundan kaya dapat meron kang araw-araw na routine, meron kang ginagawa araw-araw, kailangan kutahan mo yung sarili mo. Kailangan, ilan ba yung gusto mong enroll per day, ilan ba yung close deal mo per day, kailangan maging strict ka doon sa everyday na yon. Kutahan mo na yung sarili mo. Tama? Siyempre, ayan, hindi naman lahat ng mga full-timer nag-a-ads, di ba? Hindi, may iba nag-a-ads, yung iba walang pang-ads, hindi nag-a-ads. So anong gagawin mo? Add friends ka, mag-add ka ng mga bagong friends. Story engagement, kung ano yung gagawin ng mga part-timer, ganun yung gagawin mo para makapag-gain ka ng client. Eh sir, wala kasi akong pang-ads. So ito yung gagawin mo, mag-add friends ka, mag-story engagement ka, mag-prospect ka ng minimum na hindi bababa ng 50 to 100 people every day. Tapos follow up mo lahat ng nag-waiting sa'yo na nagsabi na mag-i-enroll daw sila para may pang-advertise ka. So gano'n lang po siya. And syempre, yan, content creation, di ba tinapik to ni Sir Miko? Yung content creation natin, di ba tinapik niya? O, sa Reels, tama? Tinapik niya to. Ano ba yung mga testimonial, lifestyle post, result, proof, schedule posting. Dapat every day, kahit at least 3 times a day na content na naipopost mo doon sa Reels. Yan, mag-post ka din ng mga testimonials, yung mga result sa negosyong ginagawa natin. Mga proof, mga patunay, at least, pag i-stockin ka ng client mo, nakikita nila yung mga post mo, yung mga video reels mo, nakikita nila, ay talagang legit to kasi bakit maraming kumikita. So hindi ka na mahirapan na i-convince sila. Hindi ka na mahirapan na i-invite sila. Tama? Kaya kailangan ayusin mo yung daily routine mo. Kailangan meron kang araw-araw na ginagawa para hindi ka masiro. Tama? Kasi full-time mong ginagawa yung business tapos nasisiro ka sa enroll. So ngayon, para hindi ka masiro, kailangan meron kang daily routine. Kailangan meron kang araw-araw na gagawin. Isulat mo na yung mga gagawin mo sa araw na yan para yun na yung susundan mo. Para maging productive yung araw mo. Tama? Ayan. Kasi nga, sabi pa dito, yung mga kumikita ng malaki, non-negotiable po, yung mga may mga resulta. Kasi nga, araw-araw may post, araw-araw may story, araw-araw may prospect, araw-araw may follow up, araw-araw may exposure sa trainings. Tapos, walang time kung gusto talaga mag-success.
Tama? Tulad mo, part-timer ka. Coach, wala akong time. Kung talagang gusto mong mag-success, kailangan tanggalin mo na yung word na wala kang time. Imbis na magsabi ka ng walang time, mag-set ka na ng oras kung anong oras mo gagawin yung negosyo natin. Tama? Actually guys, patapos na po tayo, no? And syempre ito, ayan, last na to, consistency beats motivations. Ang may routine, may resulta. Napapansin mo, wala kang routine everyday, kaya nasisiro ka everyday. Try mong gawin na meron kang daily routine. Meron kang susundin. Guys, everyday meron ka pong magiging production. Magiging productive ka po everyday. Ang may excuses na nantiling waiting sa success. Di ba? Pag puro ka lang excuses, so ganun talaga. Hindi ka magiging productive. And syempre, and guys, actually tapos na tayo. If nasundan mo yung ano natin, naka-record naman to, so mapapanood mo po ito ng paulit-ulit. And actually meron